dito na ho papasok, sabi dito, Lord of all. Grabe, si dating Pangulong Duterte daw po. Pakinggan nyo mga bossing. Kasama ninyo si Representative Romeo Acop. Ay yung lumaki na yung lumawak na kasi kung yung Si Romeo Acop po, mga kababayan, sa 2nd District po ng Antipolo. No? Congressman namin niya. Kaya panigurado po yung mga taga-Antipolo. Huwag niyo kakalimutan, lahat nung nandoon sa Quad Committee, lahat ng congressman na nakikita natin, nakikiparticipate po upang ipaalam at malaman ng sambayan ng Pilipino yung mga katiwalian po ng mga nangyaring administrasyon at yung mga nabubuko na hindi po maipaliwanag na mga confidential funds. Ay nako, sinasabi ko sa inyo, kailangan ibalik natin yan doon sa Kongreso, mga bossing. killings na tinitingnan natin noon ay yung mga specs na nagtutulak na mga sachet. Small time. Yun yung mga tumutimbuang daw po, mga bossing, nung panahon po ng tokhang nila. No? Yung maliliit, yung small time tulak, timbuang, no? Sumuko na, pero binuyo nila na manlaban. Hindi lang sa akin galing yan. Galing yan kay dating Pangulong Duterte. Di ba, Tina B? Narinig mo yung sinabi sa Senado? Binubuyo namin silang manlaban. Di ba? Ang mga eto na, lumawak na kasi yung base na rin sa testimonya ni self-confessed hitman at dating miyembro ng DDS, na di umano yung Davao na si si Arturo Las Cañas. Los Cañas. Eto na, lumawak na kasi meron ng salaysay tungkol sa pagpapapatay sa mga drug at sabi ni Restituto Junior Senisa, Boss Mark, ang lakas mong makainis, kaya galit na galit ang mga DDS sa iyo. Hayaan nyo sila dyan. Mamaya, nandyan na yan. Magko-comment na yan. Mag-uumpisa na mag-piso comment yung mga yan. Sa mga trabahador doon sa isang laboratory, shabu. Laboratory ng shabu, para lamang patayin, mawala yung kompetisyon ng mga Duterte. And then, yan nga po yung nababalita ho, mga bossing. Na kaya daw po, nagpatok sila upang sa ganon, yung mga kakompetensya, yung mga kalaban sa negosyo, mawala. At masolo po ang buong Pilipinas, mga boss. Chief, sir, piruin nyo po yun, Kumukunik and implicating, para ang imbis na locally produced, sabihin mo na yung ating imported. Yan na nga, kung maaalala mo, pati nagdatingan ng mga magnetic lifter. Pati pala yung magnetic lifter, mga kababayan, na nadadawit po ang pangalan ni Manscarpio, ni Pulong Duterte. Na bilyong halaga, 6 billion ba? 6.4 billion yung sa Valenzuela. And then Bulacan. Implicating, ito si Guban at si Taguba. Si Guban, former Customs Intel Officer. Si Taguba, ex-Customs Broker. Implicating the son. Si Pulong. Si Representative Naku po. Mag-iiya ka na naman ng DDS nito mga to. Si Pulong hanggang ngayon tahimik, hindi nagsasalita si Pulong. Pulong Duterte, pati yung son-in-law ni former President. Attorney Manscarpio, lumawak na po yung yung sa inyo dyan sa komite ng extrajudicial po, mga itinumba to kill the competition. Lumawak po yung angulo, may bagong angulo para sa pandinig po namin. Nakita nyo, mga kababayan. Alam nyo, mga bossing, kapag kayo negosyante, mas lalong maiintindihan nyo po yung ipinapaliwanag at sinasabi nila, Kailangan mawala yung mga kakompetensya natin. Pagbintangan mo. Hindi pala pagbintangan. Sabihin mo yan, gumagamit yan. Tapos yung mga mayor naman na kumukontra sa droga para makapasok yung droga natin doon sa kanilang lalawigan. Itumba. May mga naalala kayong mga mayor na nangyaring gano'n? Di ba? Benny? Alam nyo, Congressman Romy Acop, general yan dati, At siya ang may hawak ng CIDG. Kaya alam niya, pinag-aralan niya yan Alam niya, oo. Pwede ba nating i-dismiss ang testimony ni Las Cañas? Na ginamit
nung doon sa patayan doon sa Arlene apartment sa Davao. May nahuling mga Chinese drug lord doon na 13 yata. Hindi nila pinatay doon mismo. Anong ginawa? Dinala lang sa quarry. Pinatay ni Arthur Las Cañas, siya mismo pumatay. Inamin niya naman na siya pumatay. Okay. Pero, Inamin niya. So, anong ibig sabihin nun? Sinong Paano kaya i-justify ng mga DDS, no? Nung mga piso comment section diyan na kasi ang pangako ng dating Pangulong Duterte, uubusin yung yung ipinagbabawal na gamot sa ating bayan. After 6 months, nung pangako niya, ubos. Yun ang pangako talaga, no? Hindi yung kagaya nung sinasabi nila na pangarap ng Presidente Marcos na maging 20 pesos ang bigas. Yun, rekta, sinabi ng dating Pangulo. Pangako ko, 6 months, tapos na yan. No, wala nang pinagbabawal na gamot. Nung hindi po natapos, madami pa din. Humingi ng konting palugit, 6 na buwan pa daw. Naubos na po yung oras ng kanyang pagiging presidente. Natapos yung pagiging natapos yung pagiging presidente niya. Naubos ba? Hindi naman din meron pa din Paano kaya ngayon i-justify nung mga DDS na sinasabi nila wala nung panahon ng dating Pangulong Duterte, malinis ang bansa. Tapos ganito pala Ganito pala yung mga maririnig nating mga balita. Nilalagay nila sa magnetic lifter upang sa ganun kumbaga safe, no? Hindi agad-agad makikita. Tapos dawit ang pangalan ng anak ng dating presidente at yung pinaka mister ni BP Sara. paniwalaan ng taong bayan? Kami, for example, ito umamin to na siya talaga ang pumatay. Inamin niya. Pero kung Benny, yung pangalan po ni Congressman Paulo Duterte nga, lumabas nga po dyan. At kasamahan niyo po siya sa Kongreso. Wala ho ba kayong balak ipatawag rin po siya? Meron ho ba siyang mga pinapadala po na mga statement laban po dito sa mga akusasyon na itinapon na po laban sa kanya? Si Pulong duwag din yan no? Biruin niyo po mga kababayan. Inakusahan sinabi ni Trillanes, si Pulong may tattoo yan sa likod, no? May tattoo yan sa likod na dragon na ganito, ganyan, na yun yung kanilang sign ng pagiging triad. Kung ako mga bossing, yung inaakusahan ng ganon, tapos alam ko naman sa sarili ko, wala akong tattoo, ipapamukha ko yun kay Trillanes. Yung mismong pagkakasabi ko po, yung mismong pagkakasabi ni Trillanes, si Pulong may tattoo yan sa likod. Tapos alam ko wala. Tinanggal ko agad yun. Pero ano ginawa? Nginiti-ngitian lang po. Tapos parang may sinabi pa, bakla ka ba? Parang yung mga ganun. Pero hindi po ipinakita mga bossing. Parehas na parehas lang din po yan. No? Doon sa hinihingi po o hinihiling ni dating Senador Trillanes na pirmahan po yung waiver. Ang dating Pangulong Duterte, gigil na gigil, ayaw pa din. May triad tattoo si Pulong, parang ganito, dragon. Well, sinulatan na namin siya sapagkat siya ay kasama namin sa House, no? Correct. Sabi ko nga, hindi na siya kinakailangan sulatan pa sapagkat member siya ng House. Pwede siya mag-attend kahit na Punta na lang, wala tahimik anong oras. Kabado po na kumbaga magisa doon sa mga katanungan. Pwede siya magtanong sapagkat siya ay member ng House. Pwede niyang i-depend ang kanyang sarili tulad ng ginagawa ni Senator Balderosa. Nag-a-attend siya. Pero, si Senator Bato, tama ba? Di ba? Kinapalan nga lang masyado yung mukha ni Bato doon. Medyo halos kala mo sigawan na yung mga nagrereklamo sa kanya. Ganon din po mangyayari diyan kung sakali. Pero nakikita naman po natin mga bossing, wag na tayo magmaang-maangan, no? Kita naman natin na super majority po talaga sa Congress magigisa siya diyan ng mga katanungan na
mahihirapan siyang sagutin. Hindi siya umaaten. Kaya ang tanong namin, ano ba gusto niya mangyari? Gusto niya ba maging member ng House o gusto niya maging resource speaker o witness? Hindi siya nag-attend eh. So he hasn't gone to Congress, no, since the start of 19th Congress. Hindi po siya nagpupunta dyan sa opisina. Laging absent? Hindi, buti pa nga yung kapatid niyang si Vice President eh. Natulog. Kinalalayan yung dati. Grabe, biruin mo, ikaw yung talagang congressman doon, may opisina ka doon, ano? Tapos sasabihin, mabuti pa nga yung kapatid niyang vice-presidente, at least ginamit yung kanyang opisina, natulog pa doon. Ano ho? Oh, ibig sabihin, talagang tamad, hindi pumapasok, hindi pumupunta sa Congress. Dating Pangulo, nung nagpunta siya nga, nagpakita pa siya. Noong ang dating Pangulo ay nagpunta dyan sa House at naging resource speaker po namin. Nasaan si Pulong? Wala. Ba't siya nagtatago? Ba't di siya lumalabas? Kung talaga walang katotohanan yung sinasabi nung Mark Taguba, nung guban na yan, di sabihin niya, tanungin niya yung mga yan. Member siya ng House. Yeah. He could be able to ask questions. Kaso ho, mga bossing, talagang tahimik na lang tayo. Mahirap sagutin yung mga yun eh. Baka pawang mga katotohanan talaga yung sinasabi ni Taguba at ni Jimmy Guban, mga bossing. Kasi ho, hindi, kung ako si Pulong, hindi ako papayag ng yung mga pinagsasasabi nila doon laban sa akin, tapos wala namang katotohanan. Susugod ako doon, no? Susugod ako doon, tapos ako magi-interpellate din sa kanila. Upang sa ganon, mapakita ko na talagang totoo yung ako, na wala akong kasalanan at gawa-gawa lang nila yun. Pero bakit hindi po ginagawa ni Pulong? Ba't nananahimik po, no? Sabi ni Salma Macabago, tira kayo ng tira sa Duterte, lalo silang ano daw? Tira kami ng tira sa mga Duterte. Parang eto ba yan? Yung ano, kinopya mo lang yung sinabi ni Panelo eh. O sige, pagbibigyan ka namin. Nakita mo lang yung sinabi ni Panelo eh, no?